Hi guys, good morning. So, ipakita ko sa inyo yung bagong version natin ng ng serial timer. So, ito yung ginagamit natin sa helmet bendo. So, itong changes natin dito guys is that instead na connected dito yung ating Bluetooth configurator, nilagay ko na siya dito. Kasi baka sa mga customers natin mawala niya yon. So, baka mahirapan na siya mag-configure. Pero same pa rin naman yung concept niya. Ang ano ko lang dito is ito lang, meron lang tayong jumper para ma-set na nasa Bluetooth config siya or sa MP3 kasi same lang kasi yung connection niya. So kung configure tayo, tataas lang natin siya dito. Itong tatlong jumper. So ang mangyari niyan is disable na yung MP3 natin. So papunta na sa Bluetooth yung serial interface natin. So same pa rin. So ito connection relay, tapos nagdagdag ako ng connection para sa SSR kasi may ibang builder natin na gusto nila ito na lang lahat gamitin, wala na silang ganito. So SSR lang kasi ang problema kasi daw is that nasa China pa kasi ito nabibili. Ito maraming nabibili dito, so at least nilagyan ko na ng SSR. So ngayon naman yung SSR na nilagyan ko is yung mga importante lang na mga parts. So actually is yung AC1 saka AC3. So ito naka-connect sa AC3 in which dun sa heating part natin. So since yung heater natin is yung usually pinakamalaki o pinakamalakas kumain, so yun yung SSR natin dito. So ito guys, pwede na rin natin siya i-diretso connect. So kung mapapansin niyo ito, para na to siyang switch. So relay, one common relay switch. So ito yung isang paa ng ating sasaksakan. So yung isang paa dito naka-connect, then ito naman palabas. So parang switch lang yung concept niya. So yung iba pala is that may nalaman ako na yung sa fogger naka-connect lang siya diretso sa 220 yung pinaka main. So hindi na natin magagamit yung AC1. So sa preheat ang ginagawin natin is pwede natin lagyan na lang ng another UV light. So dalawa yung UV light natin, yung AC1 at saka yung AC4. So yung sa fogging natin ngayon dito is yung AC2. So gagawa lang ako ng bagong schematic dun sa version 2 natin para mas magpaganda natin yung So yung guys, ito kasi since meron na kayong V1, same pa rin naman yung configuration. Ito lang yung i-change natin. So dun sa naka V1, kung gusto niyo ganitong setup, papalitan lang natin dito. So maglagay na din ako ng link para mabili na yung bagong version. So mura lang naman din to eh. So hindi ko naman mamahalan, basta ito na yung setup natin. So yun guys. So AC1, AC2, so serial na to siya ngayon. So pasunod-sunod lang. So AC1, AC2, AC3 hanggang AC5. So yung setup natin dito ngayon, nangyari niyan, yung AC1 or unang stage is preheat. So sa preheat, so yun kasi yung bigyan natin ng time na mag-preheat yung So pwede nyo yung gamitin na maglagay kayo ng UV light sa taas or sa baba. So yung iba kasi UV light muna sa baba tapos sa taas, so depende. So pwede nyo, or kung ano yung gagamitin nyo dito sa AC1. So yan, then AC2 dito, ito yung fogging. So ito yung i-connect natin dun sa trigger ng fog natin. So may timer kasi dun eh. So tatanggalin natin yung yung isa doon, dito natin ilalagay ng lead. So dito natin ilagay yung wire. So magko-connect lang siya, mag-on trigger. So next naman is yung sa heater. So sa heater, so depende sa inyo kung mataas yung heater, pwede nyo i-connect dito or dito na sa SSR. So dalawa to ha. So nasa AC1 saka sa AC3. So ito lang yung 12 volts kung mapapansin nyo. 12 volts positive, tapos ito yung negative. So naka 12 volts yung common niya dito, tapos yung negative yung sa trigger. So yan, then AC4, so ito yung sa disinfecting. So pwede rin dito either gumawa kayo yung sa disinfectant ng alam mo yung sa pandemic dati. So at least dagdag pa ng additional pa natin pang disinfect kumbaga. Then sa AC5 naman is yung sa exhaust. So syempre may usok yon, kailangan natin ilabas yung usok. So ito yung exhaust naman yung gagamitin natin. So yan yung changes. So, i-demo ko lang sa inyo yung paano mag-configure kasi gumawa tayo ng app. Gumawa din tayo ng app dito sa natin. So, medyo matagal to siya na video.
Hintayin nyo lang. Then, pakita ko rin sa inyo kung paano tayo mag-update dito ng ano. So, ito kasi yung ginamit ko guys dito instead nung sa iba kasi is ito yung gamit naka SD card sila. So, may additional pa kasi SD card. So, okay lang din naman yon. Pero ito kasi, at least nakalagay na dito. Tapos, pwede mo naman siya i-configure din. Ilalagay yung ano, yan yung sounds. So, yun lang yung ano. So, ngayon, start natin. So, test natin. So, naka-config mode to siya. So, hindi to magsa-sound. So, meron pala tong ano guys. Kung papansin nyo, may 5 seconds na delay bago mag-start up. So, para mag-configure yan, gamit lang tayo ng app. So, iyan ako muna yung sa Bluetooth natin. Saan yun sa Bluetooth? Bluetooth. I-forget ko muna para pakita ko sa inyo kung paano siya mag-setup gamit yung sa ating ano. So, meron tayong app, itong Helmet Bendo. Saan yan? Ito yung app natin. Ito yung pang-configure ng ating Helmet Bendo. So, mapapansin mo, no Bluetooth device found. Tapos may maghihingi rin siya ng permission. Click nyo lang yung refresh kung walang permission. Or, ito naman, since nakasimula pa tayo, click lang natin yung Bluetooth settings. And then, ito yung scan natin yung available device. So, ito yung device natin. Ito yung helmet. So, connect lang natin siya. Pair natin. Then, pair lang. So, pag pair, so paired na yun siya. So, back na natin yung device. Then, makikita na siya dito. So, pag click natin, so, connecting. So, papansin niyo nag-green din siya dito. Ibig sabihin connected. Then, pwede na tayo makaset. So, dito nakaset is 10. Gawin mo natin 5 para isang hulog lang. So, 5. Then, preheat natin. Gawin natin 10 seconds. Fogging 10 seconds. Tapos yung heating natin. Bahin natin 15. Then, UV light 10. Then, exhaust natin is 10. So, ito yung stages na nilagay ko. May preheat tayo. So, pwede itong naka-UV light lang. Then, fogging, heating, UV light, or ito yung disinfectant. Disinfection. Then, exhaust. Ito yung paglabas ng ating ano. Then, sa store name naman, ito, naka-helmet cleaner. Lagay natin ito helmet Vendo. So, 14 characters kasi ito eh. Lagyan natin ng space dito para at least ano. Maganda. So, pwede siya pa isa-isa dito guys, pipindutin. Kasi may chance na ito lang yung baguhin nyo or yung price lang. So, pwede nyo siya i-click lang. So, katulad yan, i-reset ko. Nagbago lang is yung price, 5. So, ngayon, update natin siya. Update all. So, dapat magbago siya lahat. So, hintayin lang natin siya matapos. So, yan. Tapos na. Reset natin. So, kung mapansin ninyo, magbabago dapat yung ating kasulat. So, helmet, Vendo. So, ganun lang pag-configure guys. So, this itong app, sa mga customer nyo, mas madali na siyang mag-configure. Tapos, minsan na naman nyo i-configure to eh. So, ganun lang siya kadali. So, yan. Then, since natapos na, yan na natin siya. Off na muna natin. Tapos, ipalit natin yung ating jumper. So, yan. May jumper na tayo. Then, start na natin. So, may 5 seconds tayo na na delay. Welcome sa aming helmet cleaning Vendo. Maari na po kayong maghulog ng salapi. So, yun na yun. Mag-ano na yung sounds natin kasi nakakonect siya. Tapos natama na natin yung dito. Then next is, hulog tayo ng 5. So, maraming salamat sa paghulog. Sisimulan na po natin may ang ilaw naman dito. Process. So, ito yung unang nag-run. Tapos, mapasin nyo, nakakonect siya sa 3 to siya nakakonect. Ito. So, dapat ilaw to siya. Helmet. Papatuyuin na po natin ang helmet. So, gumana yung SSR natin. So, yun yung gamit dito. So, kung malakas yung para sa heating nyo, hindi kaya ng relay, so SSR yung gagamitin ninyo. So, yan. I-disinfect na po natin at i-sterilize gamit ang UV light.
Yan. Nasa last stage na po tayo yun, ng number paglilinis. Papalabasin na lang po natin ang usok at pwede mo na makuha ang helmet. Maraming salamat sa pagtangkilik ng Yun. ating helmet vendo cleaning machine. Maaari nyo na po kunin ang helmet at pakisarado na lang po ng pintuan. So, Welcome sa aming helmet cleaning vendo. Maaari na po kayong maghulog ng salapi. yun po yun guys. Ito gumagana din tong bill acceptor. So may gagawin lang din ako ng parang connectors lang din para at least magiging converted din siya to ganito. Kasi ngayon, nakaset up kasi siya sa yung mga bill acceptor ko na gumagamit nung yung connector na to. So at least kung hindi kayo bibili sa akin ng bill acceptor, pwede kayong bumili ng expander lang na nakaganito para kayo na lang mag-connect. So either way, kung ganun. So ngayon, pakita ko naman sa inyo kung paano natin babaguhin. So tanggalin lang muna natin to. So ito guys, pwede actually ninyo baguhin yung sounds gamit ng ating phone. So via USB OTG yun siya. So dito, meron ako sa narakit.com. So pwede kang maglagay ng ano. So gagawa tayo ng script. Palitan na natin yung pangalawa. So number 02 na ano. Yung salamat sa paghulog. Salamat sa paghulog. Simulan na natin. So, create tayo audio. Format natin is MP3. Ito, si Piolo to siya. Oh, daming ano. Si Piolo na lang. So, dapat magiging lalaki. So, hintayin lang natin na mag-create siya ng MP3. Tapos, ito guys, ang kailangan natin, pwede nyo actually, mas madali actually pag sa PC nyo yung ano. Play lang natin. Salamat sa paghulog. Simulan na natin ang paglinis ng helmet. Para siyang robot. So, download na lang natin to. So, open natin. Hanapin natin kung saan siya nalagay. Files. Recent. So, ito, salamat sa paghulog. Rename natin to siya into yung 02. Yung sa pangalawa after paghulog. So, yan. So, ngayon, gagamit tayo ng ito, USB OTG to siya. So, pwede actually yung diretso lang na ano. So, wala kasi ako nun. So, ito lang muna ang gagamitin natin. Then, kuha lang tayo ng USB data cable. Tapos, yan. So, connect natin. Connect natin siya dito. Tapos, connect natin siya. So, enable USB OTG. Yan. OTG na tayo. Tapos, try natin i-browse. Sa my phone. So, yan. Lumabas na yung OTG. So, take note guys. Pag ibigay ko sa inyo, naka-format po to siya sa akin. So, make sure lang na meron kayong kopya ng mga audio. Kasi ifo-format kasi paglagay natin sa Android. Pina-format niya. Tapos pag lalagyan niya ng mga ganitong mga folders. Pero okay lang naman yan. Mag-work na naman yan. As long as meron kayong ganitong MP3. So ganito dapat yung format. Tapos dapat malaki yung MP3. So try tayo gawa tayo ng rename natin. Dapat pala malaki yung MP3. So rename MP3. So, ayaw niya. Salamat sa paghulog. Ay, move na lang muna natin. So, move natin siya sa OTG. Then, move to. So, kung papansin ninyo, naging dalawa yung delete muna natin itong isa. Yung luma. Tapos ito, rename natin to siya sa tamang MP3.
Save natin. Are you sure? So, pareha na siya. So, okay na yon. So, ngayon is eject na natin yung eject na natin. Okay. So, dapat gagana siya. So, ito guys, connect natin ulit siya sa speaker natin. Saan yung speaker? Okay. Ito. Speaker. So, ito guys, magbibigay pala ako ng free na speaker. So, hanggang sa maubos tong mga speaker ko dito. Pag maubos na, kaya na lang bahalang maglagay ng speaker. So, free ko lang yun sa mga nauna. So, yan. So, ngayon, try natin maghulog. Salamat sa paghulog. Simulan na natin ang paglinis ng helmet. So, yun guys. So, nag-update na yung ano natin. So, Sisimulan na po natin ang stop na fogging naman natin. para maging mabango ang iyong Stop na helmet. natin. Welcome sa aming helmet cleaning vendo. Maari na po kayong maghulog ng salapi. So, yun lang guys. So, yun lang yung ano. So, ngayon naman dun sa mga papagawa sa akin ng custom board, so pwede ko kayong gawa ng sarili nyong app na ayon dun sa setup ninyo. So, papalitan natin yung name lang at saka logo yung pwede kong mapalit. So, yung sa loob, yun na yun siya. So, gagawin ko kayo pag marami kayong bibilhin na ganito. So, sa ganito din, meron din tayong discount pag maramihan. So, naka 20 pieces up. So, bibigay ako ng discount sa inyo. So, yun guys. So, yun lang yung ano natin. Update natin para ano. So, available na pala to. Pero, konti lang pa rin yung ano natin kasi may mga nagpa-reserve kasi. So, unahin ko muna sila. Kasi maramihan yung binili nila. So, yan guys. So, don't forget to like and subscribe.